Yo, what's up mga boss amo? Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video ay magpapalit tayo ng sprocket set dito sa ating Yamaha SA. Papakita ko sa inyo yung full tutorial kung paano nagpapalit ng sprocket sa ating Yamaha SA. Pero applicable din naman to sa lahat ng mga dekadenang motor. Makakakuha kayo dito ng diskarte kung paano kayo magpapalit. Yan, ito yung gagamitin pala natin na kadena mga boss. 428. So, replacement lang yung kadena natin. Pero itong ating sprocket sa likod is original to mga boss. In-order ko to online. Wala kasi ako makita dito sa Yamaha, dito sa amin. Kaya sa online ako naghanap. Ito naman yung front sprocket natin. Standard lang yung size nito. 14 tsaka 42. Yung mga size ng sprocket natin. So kaya pala tayo nagpapalit ng sprocket dahil tumutulis na yung mga lumang sprocket natin. So yan kapag sobrang tulis na yan mga boss at sobrang lalim na ng mga gatla, kailangan na natin palitan. Kadalasan madalas masira yung mga dekadena kapag tag-ulan. Umiingay talaga yan mga boss. Yan. So, isa pa, yung gatla ng kadena dun sa sprocket, tignan nyo, para nakaangat siya. Kapag ganyan mga boss, mas maganda kung palitan nyo na yan. Kasi may tendency na makalas yung kadena nyo. Tsaka kapag sobrang sagad na nung putol ng kadena, kailangan mo na rin magpalit nyan. Yung palagi ka na lang nagpapaputol ng kadena. Pag nasagad na yun, wala na, no choice ka kundi magpalit na ng bago. So kaya ako magpapalit dito kasi sobrang tagal na ng sprocket na to. Sa pinakaunang may-ari pa to mga boss amo. Kawawa naman si Hanso. Kaya papalitan ko na siya dahil natapos ko na rin ng manghulugan tong motor natin. So umubos lang ako dito ng 1.5 sa set na yan. Original kasi yung pagkakabili ko sa sprocket ko mga boss. Di ako gumamit ng replacement. Syempre, umpisa na natin, alisin natin yung cover dito sa ating front sprocket. Yan, habang binabaklas ko pala yan mga boss, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click yung bell icon para updated ka tuwing mag-upload ako ng video. Lagi ako nag-upload mga boss, kaya kailangan nakasubaybay ka sa ating channel. So, kailangan nating alisin to yung tornilyo dito mga boss sa may side cover natin. Kasi tumatama yung ating front sprocket cover. So, yan. Alisin nyo lang naman yung tornilyo. Luluwagan nyo lang. At yan, nabaklas na natin. Sobrang dumi yan guys. Kalinisin ko na rin yan. So, pati yung front sprocket natin dyan mga boss amo is palitin na rin yan. Di natin na-check to madalas kasi nga nakatago siya. Pero kung mapapansin nyo, matulis na rin yung mga ngipin. Yung teeth, kung tawagin nila. So, umpisa na natin dito sa kadena. Alisin natin yung lock ng kadena. Gamit ka lang ng plies. Yan. Ganyan lang diskarte. Panoorin nyo lang. Lalo sa mga beginner, sa mga aspiring mechanic yan mga boss. Matututo ka dito sa ating vlog. So, mahaba tong video na to kaya pasensyaan nyo na lang mga boss. Kasi para kompleto. Wala masyadong cut. So, yan. Naalis na natin yung lock ng kadena natin. Ganyan lang pagtanggal mga boss Yun. Tanggal na yung kadena. So, pwede na natin alisin yung kadena natin. Yan. Dahan-dahan lang ang hila natin dyan mga boss. Para hindi siya mapilipit. Okay yan, tanggal na natin yung ating lumang kadena. Yan, palitan na natin yan. Dahil sobrang retiro na yan mga boss, tagal na yan. Taon na. So ito naman yung ating front sprocket, alisin din natin ito mga boss. I-cambio natin yan sa Primera. Okay, naka-Primera na, i-stop na yan sa pag-ikot. Hindi nasasabay yung makina. Pwede na natin yan luwagan gamit ang 8mm. Yan, 8mm na T-range. Yun
8mm lang gamit natin dito mga boss ha. Yung iba kasi 10mm. Tapos, pag natanggal natin yung sa may taas, yung sa may baba naman na tornilyo ng ating front sprocket. Size 14. Ayoko na magbago ng size kasi goods naman ako dito sa standard na size ng sprocket. Yan, taktak nyo lang yun mga boss para matanggal yung tornilyo. Then, alisin natin yung lock. May lock din tong ating front sprocket. Hindi nyo yan basta-basta matatanggal pag alis nyo ng bolts. So, yan. Dahan-dahanin nyo lang mga boss para smooth. Gamit kayo dyan ng flat screw. Ayan, tanggal na natin. So, ito yung lock. Lilinisin lang natin yan. Tapos, ito yung front sprocket. Papalitan natin to. Malalim na rin yung mga gatla niya mga boss. Yun o, yung pagitan ng mga ngipin. Ito, linisin natin ito mamaya. Okay, so next. Dito naman tayo sa likod. Pag magpapalit tayo ng sprocket dito sa may likod, kailangan talaga natin baklasin yung ating gulong. Pero hindi natin yan totally babaklasin kasi pag natanggal natin yung tornilyo niyan, madali natin matatanggal yung sprocket sa may kaliwa. Kasi nakakalas agad yan. So dito nagkaroon tayo ng konting problema mga boss amo. Yan. Ginawa ko is binalik-balik ko yung dun sa loob para matanggal natin. Kasi kinalawang na yung loob. Problema yun ng mga dekadena. Kapag tag-ulan, nai-stuck talaga yung dito sa gulong. Napakahirap tanggalin yan mga boss. Minsan talagang pepersahin mo pa. Pero ganun lang yung diskarte. Balik-balikin mo lang para magalaw yung mga kalawang sa loob. Yan, natanggal ko rin naman siya. So, ito, pinipilit ko tanggalin yung gulong ko dito. Yan. Yung pala, hindi ko na luwagan yung aking brake shoe. Or yung brake ko sa likod. Hindi ko na luwagan. Kaya napakahirap tanggalin na ito guys. Yun, after ng ilang minuto, natanggal ko rin yung gulong sa likod. At syempre, palitan na natin ng sprocket. Alisin muna natin ito mga boss. Gamit tayo ng 13. Yan, 13mm. So, gamit tayo dito. Ginamitan ko siya ng impact wrench para madali. So, full charge naman ito mga boss. Kapag full charge yung aking impact wrench, kayang-kaya niya naman tumanggal ng matitigas na mga nut. Pero minsan di rin niya talaga kaya. Mamanual ko rin talaga na pagtanggal. Buti nga dito natanggal niya lahat. Yun, isa-isa. Yan. Matagal na rin sa akin itong impact wrench na to guys. Almost 2 years na rin sa akin. So, pag natanggal nyo lahat ng nut, yan, matatanggal nyo na itong sprocket. Pero matigas yan. Kala nyo, sa una kala mo madali. Kaya yan, ginawa ko. Pinokpok ko muna siya para makalas ko yung sprocket. Yan, 42 teeth. Ganyan din yung ipapalit natin dyan mga boss. Yan, gumamit pa ako ng flat screw para matanggal. At yan mga boss, finally natanggal din natin. You know. Yes, salamat. Mapapalitan din natin ng bagong sprocket. Matagal ko na kasing plano ito na palitan. Kasi nga, ginagamit ko rin talaga itong motor na to. At sobrang ano sa akin nito guys. Sobrang halaga sa akin na itong motor na to. Kaya alagaan ko talaga to. You know. Ito pala yung sprocket natin na binili sa online. Yan. Original to guys. From Bicol pa to. Yan. From Bicol pa yung seller na ito. Sa online. Dito kasi wala akong makita ng mga original. Kaya sa online ako nagganap.
At yan oh, ganda guys. Ganda talaga pag bago. So ito yung luma. Ito yung pagkakaiba nila guys. Tingnan nyo yung mga ngipin. Nung luma sa bago. Matalas na yung luma. Yung bago. Ganda ng lapat. At syempre, salpak na natin yan mga boss amo para makita na natin yung angas ng ating motor. Syempre, yung nut, ilagay natin yung nut lahat. Yun guys, pinas forward ko na yan para mabilis. At ito na yung kinalabasan. Napakaganda na guys. Bagong bago na sprocket natin. Sarap na isalpak na ito. Higpitan nyo pala na maigi yan mga boss para wala maging problema. Ayan no, nakasalpak na nga pala siya mga boss oh. Ilalagay naman natin yung kadena mamaya. 'Di ba? Ganda na. Salpak natin yung kadena. So, ito yung ating sprocket, yung front sprocket natin. Salpak pala muna natin 'to bago natin ilagay yung kadena na bago kasi para tuloy-tuloy na. So, yan, 14 teeth yung ating isasalpak na sprocket sa ating Yamaha. At yan, kung mapapansin nyo, nilinis ko na rin pala yung ating makina. Yung sa may labas lang. Kung mapapansin nyo kasi kanina, diba, napakadumi niyan. So, nilinis ko na rin siya ng gasolina. Pati itong lock, nilinis ko na rin. Salpak na natin siya. So, yan, ganyan lang ka-basic ang pagsalpak ng lock ng ating sprocket. Okay, so after nyo siya maipasok dun sa ating pinaka main shop, tsaka nyo ngayon itatapat dun sa butas ng sprocket. Then ilalagay nyo yung nut. Una, gamitan nyo lang muna ng kamay para hindi kayo mahirapan at para hindi rin ma-lost thread. Minsan kasi pag mali yung salpak ng mga tornilyo dito sa sprocket is nalo-lost thread yung ating tornilyo. So, after nyo mahigpitan ng kamay, gamit na kayo ng T-range na 8mm. Higpitan nyo pala na maigi itong mga boss amo kasi kadalasan dito na nagiging failure ng iba. Nakakalimutan higpitan yung bolts dito sa sprocket kaya kumakalas. Minsan nagka-cause pa siya ng aksidente. Kaya ito yung pinaka number 1 na tandaan nyo. Na kapag hanggat kaya ng higpitan na. Minsan kasi yung ibang tayong mga mekaniko, miski ako minsan kapag naggagawa ako, minsan nakakalimutan kong higpitan yung ibang tornilyo. Kasi ang dahilan ko is mamaya ako na siya ihigpitan. Kasi may kakabit pa ako. Pero mali yun, dapat pag nakita nyo na kailangan ng higpitan nyo na agad. Huwag nyo nang hintayin na makalimutan nyo pa. Ako kasi madalas ako makalimot ng tornilyo. Kaya pag may mga ganung bagay, hinihigpitan ko agad yun. So, mabalik tayo dito sa ating kadena. Yung ating bagong kadena. Siyempre, hanapin nyo yung lock. Kasi kakalasin nyo muna yung lock gamit yung plies. Yan, basic lang to guys Kung nag-aaral ka sa mechanic, kailangan mo rin talaga matutunan to. Kasi kung naging labor ka, kung magle-labor ka sa shop, ito yung dito kakikita sa pagpapalit ng sprocket set. Kaya importante na marunong ka rin nito. Sayang rin to sa mga labor. Pag nakatatlong sprocket set ka sa isang araw, kota ka na nun. Ganun ako dati nung labor ako sa shop. Dun sa Garay. Hindi na ako nakadalaw dun Yan, ikakabit nyo lang yung kadena dito. Unahin nyo dun sa may sprocket sa likod. Tapos papagapangin nyo yan dito sa front sprocket natin or engine sprocket. Yan. Okay, dito na tayo sa pinaka-exciting part kung saan magpuputol tayo ng kadena. Yan. Bawal ka rin dito magkamali kasi pag nagkamali ka ng putol,
hindi mo maikakabit doon sa pinagputulan or sa pinagdugtungan ng ating kadena. Dapat ang pagpuputol nito is lalaktaw ka lagi ng isa doon sa unang butas. Yan, lalaktaw ka lang ng isa doon sa unang butas. Pag lumaktaw ka ng isa, yun, okay na yun. May kakabit mo yan. Hindi basta-basta pagputol ng kadena. Kasi pag nagkamali ka dito, pwedeng umikli yung kadena hanggang sa hindi mo na siya maikabit. So, syempre, makagalit si customer. Kaya kailangan maingat din tayo sa pagputol. Yan. At lagi nyong itatry na isalpak. Kung isipin nyo muna kung papasok ba yun sa pinagputulan nyo, kung doon nyo puputulin. Isipin nyo kung papasok siya doon sa ating kadena. Okay, so gamit tayo dito ng 12 na sakit para maputol natin. Kailangan lalabas yung pinaka-pin doon sa kabilang side. Itong part na to is medyo matigas din talaga to. Pepersahin nyo rin talaga to mga boss. Yan, kailangan persado kayo dito. Kailangan batak kayo. Kasi sobrang tigas na ito. Mapapangiwi ka talaga sa sobrang tigas. Lalo na kapag malapit mo nang matanggal yung pin. Sobrang tigas talaga nun. Okay, so ito na yung ating pin na tinanggal. Yan, kapag lumabas na to, ibig sabihin nun, okay na. Pwede mo nang luwagan ulit. Yan. Para matanggal natin tong ating chain cutter. Yan, basic lang yan guys. Kayang-kaya nyo yan. Yan o. Kailangan kasi ganito yung dulo. Tandaan nyo to ha. Yung dulo na to ng ating kadena. Kailangan ganyan. Ganyan yung itsura ng pagpuputulan nyo para maisasalpak nyo siya dito sa karugtong. Kasi pag hindi ganyan mga boss amo, hindi nyo yan maisasalpak. Magpuputol ulit kayo ng isa. Sayang naman, di ba? Basta tandaan nyo kung ano yung itsura nung pinutol nyo, doon nyo rin, ganun din dapat yung magiging itsura niya pagkatapos yung putulan yung kadena. Okay? Yan o. Masasalpak natin yan. Ang problema kapag mali yung putol, hindi nyo yan maisasalpak. Putol ulit kayo, diba? Dagdag trabaho yun. So, dito naman, hindi umaabot yung kadena. Kaya ang gagawin ko ay in-adjust ko siya. So, sinipa ko yung gulong doon para umurong dito sa kadena. At yan, naisalpak na natin. At huwag nyo rin kakalimutan yung lock na ito mga boss. Importante yung lock na ito. Minsan nakakalimutan din natin yan. Sino yung mga mechanic dito na nakalimutan ng ilagay ito? Kailangan huwag nyo kakalimutan to. Ilock nyo agad kung hanggat maaari. Huwag nyo nang ipagmamaya pa. Yan o. Ganito naman magkabit ng lock. Ganyan lang kasimple. Place lang ang gamit nyo dyan mga boss. At yan, tapos na. So, a-adjust na lang natin yan mga boss. Yun o, ganda, bagong sprocket set na. Pwede nyo i-apply to sa mga di-kadena na motor. So, turuan ko naman kayo mag-adjust ng kadena. Okay, so luluwagan nyo muna. Pag hihigpitan nyo yung kadena nyo, yan, pasikip yung pihit dun sa ating chain adjuster. Tapos, tansyahin nyo lang din, dapat pantay yung gulong doon sa may pinakagitna ng tapalodo. Tulad nyan, kinakapa ko yung kadena. Ingat din kayo sa pagkapa, baka mamaya maipit naman yung kamay nyo doon sa sprocket. Putol talaga yan. So, yan o. Gagawa tayo ng separate na video na sa pag-adjust ng kadena para mas detalyado. So yan, after nyo makuha yung tamang adjust ng kadena, pwede nyo nahigpitan yan mga boss. At tapos na rin sa wakas.
Huwag nyo rin palang kakalimutan na higpitan yung chain adjuster after nyo mahigpitan yung nung ating mga gulong. Importante rin yun, guys. At yan, tapos na tayo. Sheesh, sa wakas bago na rin yung sprocket set natin. You know, minsan kasi nakakaano rin kapag sobrang dumi ng sprocket set. O kaya yung matutulis na, minsan ang ingay sobra niyan. Tapos lagi ako napuputulan ng kadena. Ito pala yung mga pinagpalitan natin, guys, oh. Yun, oh. Yun, grabe din yung mga sprocket na to. Yun mga boss amo, salamat sa panonood ng ating full tutorial na pagpalit ng sprocket set sa Yamaha SA. Pwede nyo rin tong i-apply sa mga dekadena ng motor. Like Raider, Honda Wave, mga TMX, Barako. Yan, marami pa rin naman kayo pwedeng pag-applyan ng ganitong klaseng tutorial. Kaya sana kung natulungan ko kayo, please comment kayo at i-like nyo yung video natin. And huwag nyo rin palang kalimutang i-subscribe kung di pa kayo nakasubscribe sa akin sa YouTube channel natin. Thank you pala guys ulit sa lahat na nanonood ng ating mga vlog. At hanggang dito na lang muna tayo mga boss amo. See you sa next video natin. Let's go!